I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal pa. Charge na na yung battery? Tapos na. Di ka 23% tanawa. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. At yun nga po no, nabasa nyo na rin naman sa thumbnail namin. Koy, panudlay na di ako thumbnail namin kung ano yung topic namin for today. Puti na naman ang mukha ko. Kakalagay ko lang po nitong sunblock mga kabisnes. Kasi kahit maulan, kailangan pa rin natin mag-sunblock mga kabisnes. Charot. Ayun na nga mga kabisnes. Ang topic natin for today's yung patungkol nga dun sa pagpapacheck up kahapon ni Bay Papaya. Wait lang. So, papacheck up namin kahapon kay Bay. Ayun nga po no. Uulitin ko lang no. Dun sa nagsasabi na naawa ba daw si Bay kay Jonathan? Hindi po. Kasi, mas nauna po, last year pa po yan nagpa-check up si Bay. Na-diagnose na may TB. Ngayon, pina-check up namin ulit. Ayun nga, nakita nga dun sa ano niya na okay naman yung x-ray niya. Wala namang kakaiba or something. Pero hindi pa rin natin yan sure mga kabisnes. Ito, linawin ko lang. Hindi pa rin po yan sure. Base lang po yan dun sa doktor na na-assign ka po na mag-check up kay Bay. Ang ano dun is, babasahin pa din po yan ng radiologist. Yun, radiologist. Tama ba ako dun? Yun talaga ang tagabasa na marunong talagang magbasa ng ano. Although, sabi naman ng doktor, hindi ako expert sa larangan ng pagbabasa ng x-ray. Pero, may alam ako kasi nga, syempre, doktor sila so marunong pa rin silang tumingin sa x-ray. So ngayon, mga kabisnes naming minamahal, ayun nga, sabi niya sa akin, wala naman na siyang nakitang kakaiba. So far, may binigay lang siyang gamot kay Bay para mabawasan yung sakit ng dibdib at likod niya. At o-observe yan hanggang 5 days. So ngayon, tanungin natin si Bay, nakainom na po siya ng gamot simula kahapon. Tapos ngayon, halika dito pa. Dito ka muna, dalian mo. Bakit? Halika nga kasi dito. No, so, ngayon pa, di ba nakatake ka na ng gamot? Oo. Mayos ka ng sagot. Bakit? Papa. Ano nga pa? Ano bang naramdaman mo nung nakainom ka na ng gamot? Kasi hindi na kita napansin. Kasi mga kabisnes, napapansin ko sa kanya pagka umaga, ginagano niya yung dibdib niya. Kasi masakit ngayon. Wala, hindi ko napansin at hindi ko rin siya nakita ganun ng ganun. Hindi ko siya nakita nagre-reklamo. Simula kagabi na nakatake siya ng gamot hanggang ngayon. So ano ba? Ang sakit ko, hindi na siya makirot. Hindi na siya makirot? So ibig sabihin pa, muscle spasm nga yan. Siguro. So, ngayon mga kabisnes, at least hindi na kumikirot yung dibdib at likod mo? May dito na lang. Medyo masakit. Okay. So, siguro kung itutuloy-tuloy yung pag-iinom niyan mga kabisnes, baka sakali. Baka sakali mo wala na yung ano mo, iniinda mo sa likod at saka sa dibdib mo at bumalik na yung dating Bay Papaya. No. Yan lang naman kasi nakapag-trigger sa'yo pa no? No. Hindi nga. No. Papang. Diba, yun ba yung nakapag-trigger sa'yo kaya ka minsan tahimik, tas minsan nasa mood? Siguro. Mayos ka ng sagot, Crisilito. Hindi mga kabisnes kasi, syempre, di ba nga maraming nag-aalalang mga kabisnes natin dyan sa kalagayan ni Bay. So ngayon, at least kahit paano nabawasan din yung mga kabisnes, yung kaba ko ba na yun ang dahilan kung bakit sumasakit yung likod at dibdib niya. Yun pala, yun nga sa muscle. Diba? Tsaka dun sa yun nga,
dun ulit sa mga nagsasabi na dapat ibukod yung mga gamit niya. Ma'am, pasensya na po kayo ha. Maling impormasyon po yan. Ano pa po yan eh. Panahon pa po ni Kopong-Kopong yung paniniwalang ganyan. Kasi kung nakakahawa ang mga gamit niya ng may sakit na TB, eh di sana pati ako nahawa na, pati yung anak ko nahawa na. Inuubo-ubo na sana kami nagluluwa ng dugo. Pero wala po eh. Kasi nga po, nagbasa rin po ako through Google nung sinabi sa akin ng doktor yun nung una na no ma'am, hindi po yan nakakahawa sa mga gamit or sa pag-kiss. Kasi syempre mag-asawa eh, diba, di naman naiiwasan yan. Sabi niya hindi po nakakahawa yan ma'am sa mga ganyang bagay. Nakakahawa po siya kung may babahing, natalsikan ka ng bahing, inuubo, yun po ang nakakahawa. Kaya nga, dapat talaga, pagka may sakit kang TB, nakamask ka. Kasi, ang laway nun, yung airborne, yung talsik talaga, ang nakakahawa. Hindi po siya sa gamit na plato, kutsara, tinidor, baso, hindi po, mami, hindi po talaga. Kahit mag-search pa po kayo, hindi po siya nakakahawa sa mga gamit. Ano po yan, false information. False information, hindi. Siguro, kasi kahit ako naman dati mga kabisnes, ganyan din po ang paniniwala ko. Hindi ko naman po masisisi si ma'am dun sa nag-comment. Kasi kahit ako po, ang paniniwala ko po talaga dati, ganyan. Kasi yun yung nakagisnan eh, di ba mga kabisnes? Yun po yung nakagisnan natin na paniniwala. Pero nabago po yun nung, ayan na nga, si Bay na nga mismo, nagpa-check up. Tapos kahapon, nasigundahan din. Hindi po siya nakakahawa sa ganun. Ulitin ko po, ang TB po ay airborne. At ngayon nga, sabi nga ng doktor kahapon, matinding gamutan yung nangyari kay Bay kasi hindi nababaan yung dosage niya. Alright? Hindi po nababaan yung dosage niya sa loob ng 6 na buwan. Which is dapat, yung 4 tablets a day, magiging 2 tablets a day na lang siya dapat nung bandang 2 months, second month ng pagpapacheck up niya. Kaya lang, ang nangyari kasi sa amin, hindi ko siya naibalik, hindi kami nakapagpa-check up ulit. So, ang nangyari, hindi nababaan yung dosage. Tuloy-tuloy yung ganong dosage ng gamot niya. Kasi syempre, imagine niyo to. Kaya siguro ganito mga kabisnes, dun sa center. Kasi nung nagdahak po siya mga kabisnes sa center, wala po talagang lumalabas na plema. Kasi nga po, hindi po siya talaga inuubo. Sa pantangan ng doktor kahapon, hindi siya TB yung sa kanya eh. Di ko lang sure ha. Yun yung parang ng doktor. Tapos, dun sa dun sa center, pagka 2 weeks kaming pabalik-balik una, tapos nung ika-3rd week, kasi di ba 4 weeks kaming pabalik-balik, nung ika-3rd week, pinakuha ulit siya ng sputum ba yun? Or dura, pasintabi sa mga kumakain. Pinakuha siya ulit, kasi nga hindi ma-read, hindi mabasa yung result. So, nung binalikan namin, wala pa rin. So, hindi na kami hindi na ako pa ulit ba. So, baka lang, ayun lang yung nasa isipan ko, baka kako, hindi naman TB yung sakit ni Bay. No? Katulad nung sa ate ko dati, mga kabisnes, sa probinsya. Negative siya sa TB, pero lagi kasi siyang inuubo. Pinatake siya ng gamot, pero mababang dosage ng TB. Although, kasi yung sa kanya daw kasi, papunta sa TB. Although negative pa naman siya, pero papunta na doon yung sakit niya. So, inagapan na ng center kasi siya nagpa-check up nun eh. Inagapan ng center, pinatake siya ng gamot, good for 6 months, pero mababang dosage. So, yun, hindi naman natuloy sa TB. Talagang lang yung ate ko, yung palagi talagang naubo ba. Yun, so, ngayon, mga ka-business, sana maging okay yung resulta. Pupunta po kami ngayon doon sa clinic, kukuhanin namin yung result at ipapabasa na rin po namin kung sakali na ano nga ba resulta ng kanyang x-ray. Both body and body. Both body and body. Hindi. Ayun, abangan niyo po yun mga ka-business, no? Kung ano yung kung ano yung
Papang, uy, ayaw lagi ba? Kung ano yung resulta. Samahan niyo po kami ngayon mga kabisnes. Pupunta po ulit kami ng clinic. Yun, balikan namin kay mga kabisnes naming minamahal. At ayun na nga po, no, mga kabisnes naming minamahal. Ayun na po, nakuha na po namin yung result ng kanyang x-ray. So, wait lang mga kabisnes. Tignan ko lang ha. Kasi, ma-differentiate ko rin po kasi kung ano yung pagkakaiba nung dati. Kasi, syempre, nakita ko naman po yung result ng x-ray ni Bay dati. Try ko lang titignan kung ano. Ay, oo nga. Nawala nga yung ano niya. Nawala nga. Nawala yung parang spot-spot sa ano niya. Oo nga pa, may kaibahan nga siya sa dati pa. Wala na yung parang usok na nakapaligid sa ano nung baga mo. Tapos, ito po yung result niya. Lung fields are clear, heart is not enlarged, diaphragm and sulci are intact. Impression. Essentially normal chest findings, mga kabisnes. Normal. O ayan ha, dun po sa mga nagko-comment, normal po ang kanyang lungs, heart, o diba, normal po siya lahat mga kabisnes. So, ibig sabihin, naging effective yung gamot niya. Kasi, kinumpare ko siya nung una sa ngayon. Dati kasi nakita ko na may parang puti siyang ulap sa gilid ng lungs niya. Ngayon, wala na po ako nakita. Nakikita naman pala siya mga kabisnes eh. Hindi po ako marunong magbasa, pero parang kinumpare ko lang yung sa dati at sa ngayon. Hindi ko na nakikita yung maliliit na parang usok na gano'n, no, bilog-bilog dati. Kita ko yun sa unang x-ray ni Bay dati sa ano, last year. Ngayon, wala na siya mga kabisnes. So, ibig sabihin pala talagang natunaw na siguro yung usok-usok na dati na sa lungs niya. So, ngayon mga kabisnes, sabi sa akin nung nagbasa na, ma'am, clear naman po, wala pong problema yung lungs ni sir. Clear po siya, normal po siya, ma'am. So, alam niyo yung mga kabisnes, yung nabunutan ng tinik talaga sa ano, lalamunan at saka stress. Talagang nabunutan ako mga kabisnes. Namatay talaga yung dahon, no? Pero tigi ba ito pa? Diba? At saka, yun, ano naman ako mga kabisnes, tawag rito. Ibabalik ko po siya after 5 days kasi para follow up ba. Kasi ang sabi naman sa akin ng doktor, pag hindi pa rin, obserbahan muna siya. Pag hindi pa rin nawala yung chest pain, tsaka na ulitin natin kung ano yung kailangan. So far ngayon naman, yun nga, nabanggit ko na kanina, di ko na siya nakikitang gumaganon sa dibdib niya. Wala na po yung kirot. Although may konting sakit dito, hindi naman agad-agad mawawala yun sa isang inuman lang, di ba mga kabisnes? Yung dito niya, medyo masakit pa rin. Pero hindi na katulad nung nakaraan na masakit talaga. So, ayun, at saka sabi sa akin, kailangan daw niya ng vitamin C para sa lungs niya. Marami namang vitamin C dito, pero sabi daw yung with zinc. So, hahalap ako mga kabisnes ng vitamins with zinc. Vitamin C with zinc. Akin na nga yung ano natin, Shield C. Titingnan ko lang kung with zinc ba ere. With zinc naman pala to. Okay pala to. Okay to. Hindi na ako bibili ng vitamin C. Pro Vitamin C, zinc. Ayan. Binigay po to ni ate sa amin mga kabisnes. Kasi marami pong vitamins doon. So, binigay sa amin ni ate. No? Thank you so much ate sa pagka naubos, hingi ulit na lang ako doon kay ate ng vitamin C. Kailangan niya pa talaga. Ako rin mga kabis, umiinom din po ako netong vitamin C. Kasi ito naman ang nagpapagana sa akin kumain. Ewan ko bakit.
ginaganahan akong kumain pag nakakainom ako nitong vitamin C. Tapos dun po sa mga nag-comment na dapat ko raw po. Yung una niya po kasing result, mga kabisnes, or x-ray. Si Bay po ang nag-ano nun, iniwan niya po dun sa ano, kasi sila ang nag-hakot nun. Iniwan niya po doon sa dati naming inupahan, hindi ko po ano yun, hinanap ko nga rin po. Yun hindi ko na mahanap, yun pala, tinago, at iniwan niya pala doon. So, yes po, ito next time, tatago ko po to, isi-safety ko po siya na itago, mga ka-business, para next time na magpa-check up, ayan, hindi na kami magka-hanapan, di ba? At least meron ng ano. Talagang natuwa lang din ako, mga ka-business, sa result nito. Biyakin ulit ito eh. Oo, biyakin ulit. Nakakatuwa lang. Masaya ako, mga ka-business, na yun. Hindi ko maintindihan. Basta natutuwa ako, mga ka-business, na na-amaze. It's amazing. It's amazing. Hindi, sino ba naman ang hindi matutuwa, di ba? Sa ganitong ano. Kahit sila ate, sabi niya, natuwa rin si ate sa resulta. Doon lang po sa iba, no, natin mga ka-business dyan. Salamat po talaga sa inyong mga payo, sa pag-aalala niyo po kay Bay. Salamat po. Di ko man po kayo maisa-isa, pero maraming salamat po, especially po dun po sa tumulong po na wait lang, may binabasa lang ako, mga kapis yun. Ayun, lalo na po dun sa nagpaabot ng pagmamahal kay Tita Ann. Yun, thank you so much po, Tita Ann, sa pinagkaloob niyo pong pagmamahal kay Bay, sa aming pamilya. Salamat po talaga ng marami. Sabi, wait lang po, may hinahanap lang akong comment. Thank you po dun sa nag-comment no, na dapat daw ipa-executive check-up po si Bay. Honestly po, ma'am, wala naman po siya ibang nararamdaman talaga sa katawan niya. Yun po yung totoo. Wala po siyang ibang nararamdaman sa katawan niya. Kundi yung dito lang talaga. Chest at saka back pain. Yun lang po talaga. Wala naman na pong iba. So, for me, hindi ko rin po tama din naman yun, magpa-general or executive check-up. Pero para sa akin kasi, sa ngayon, inuna ko yung kung ano yung masakit sa kanya, kung ano yung nararamdaman niya. Yun po kasi yung nararamdaman niya, yung masakit yung dibdib. So, yun talaga ang mas priority kong pina-x-ray, pina-check up. Kasi nga, may history ng TB. Pero so far naman, okay naman yung ano niya. Wala naman. So, kampante na rin ako kahit paano, mga kabisnes namin minamahal. Tara, hanap tayo ano. Tapos ka na? Bakit? Ano pang hanapin mo? Biliin tayo ng ano. Wait lang po. Yun nga, mga kabisnes. Sabi po ni Ma'am MV Maliwat, wala naman po nagsabi, ma'am, na hindi po nakakahawa ang TB. Para po sa clarification, hindi ko po sinasabi, ma'am, na hindi po nakakahawa ang TB. Opo, nakakahawa po siya. Pero, doktor na po rin po nagsabi kasi sa amin na hindi po siya nakakahawa through kiss, pagtatalik. No, hindi po siya nakakahawa, ma'am, promise. Hindi ko alam kung ano, kasi kahit nga kahapon yung doktor na pinagtanungan namin kahapon, ganun din po yung sinabi, same. Ibang doktor, para maklaro ha, ibang doktor po yung nag-check up dati kay Bay, kasi ibang clinic po yun. Compare po sa ngayon, ibang doktor din po yun, kasi ibang clinic naman yung pinagpa-check upan namin. So, sabi po kasi ni ma'am,
nakakahawa ang TB, huwag kang maniniwala na di nakakahawa. Wala po ako sinabi kasi ma'am na hindi nakakahawa. Okay po, para klaro po tayo, wala po akong sinabi na hindi po siya nakakahawa. Sabi ng doc, wait lang mga kabisisa, may ano lang po, saglit lang po. Kaya, sabi ng doc, sa unang isang buwan nakakahawa ang TB. Opo, totoo po yun. Kaya nga pinabubukod ang mga gamit ng pasyente. Wala po kasi sinabi sa amin na ibukod po. Kasi tinanong ko po talaga yan. Kasi syempre may bata po ako. May anak po akong maliit, no? Sabi niya, kaya nga pinabubukod ang mga gamit ng pasyente, lalo na kung umuubo. Yun nga po eh, hindi po inuubo si Bay. Bawal din makipagtalik at halik. Wala pong ganun, ma'am. Kahit mag-search po kayo sa Google, magtanong pa kayo sa ibang doktor, wala pong ganun talaga, ma'am. Pasensya na po kayo kasi, syempre, 2 doktor na rin po nakapagsabi sa amin. Nag-search na rin po ako patungkol dyan kasi syempre parang nagdalawang isip ako dahil yun nga po yung nakagawian sa dati. No? Nakagawian sa dati. Ano na yan pa? Basa yan pa. Huwag mo munang ilabas pa. Kaya nilagay ko yan dyan. No, basa kasi yan dun sa itaas. Yan lahat. Lahat ng yan. Lahat yan pa. Yun. Para klaro po tayo, ma'am. Kasi parang baka kasi ano tayo eh. Magkaroon ng ano ba tawag doon? Yung makakaano yung isipan ng bawat isa ba. So, baka may mga kabisis tayo dyan na may kaalaman, no, patungkol sa sakit na TB. Kasi, ang sabi sa amin ng doktor, hindi po nakakahawa ang TB pag kahit mag-kiss or magtalik. Wala pong ganun kasi. Ba't naman kasi, sa akin lang naman. Pag nagtatalik ba, mahahawa ba? Di ba? Yun, tinanong ko kasi yun dahil nga, ang inaalala ko nun si Kuy Kuy, hindi ko inaalala yung sarili ko kundi si Kuy Kuy. Sabi nung doktor, on the first month talagang nakakahawa siya. Kaya kailangan mag-mask. Kasi po, airborne ang TB. Hindi po, sabi ng ma'am, hindi po siya nakakahawa sa gamit. Kasi sabi ko, Dok, ibubukod ko na po ba yung gamit ni ng asawa ko, mga plato? Sabi niya, ma'am, hindi po, ma'am, wala pong ganun, hindi po totoo yan. Parang na din yan eh, yun nga, kasabihan dati pa, na pagka may sakit na TB, kailangan bukod gamit. Hindi po eh, tapos sabi ni ma'am, after 1 month, saka pa lang siya hindi nakakahawa. Okay, sa USA din po daw sila di ko lang sure, mama, pero yun po kasi ang sa amin ng doktor. So far naman po, kahit nung nagsimula pa lang si Bay sa sakit niya, hindi naman po namin binukod yung gamit niya. Binukod ba natin nun pa? Hindi. Ha? Hindi, no? Hindi naman po. Tapos, nagkikiss pa rin naman kami. So far, hindi naman po ako nahawa, ma'am. No? Para klaro natin, wait lang. I-search natin ulit, ha? Magbasa tayo. Eto. How is TB transferred? Paano nakakahawa ang TB? Ito, tandaan na ang TB ay hindi nalilipat ng dahil sa pakikihati ng kubyertos, pagkain o lalagyan ng pagkain. X. Pa po, para sure ha. Ayan po, check lang natin. Hindi siya ililipat ng dahil sa pakikipaghati pakikihati ng kubyertos, pagkain o lalagyan ng pagkain. Okay? Pakikihati ng sipilyo, hindi rin po. Pakikipagtalik sa isang taong may TB, hindi rin po siya nakakahawa. Pakikipagkamay. Ito ay nakakahawa sa pamamagitan ng paglanghap ng bakterya ng TB. Ayun po yon, airborne.
Ang bakteriyang ito ay lumulutang sa hangin na kumakalat tuwing umuubo, bumabahing, o dumudura ang isang taong may TB. Ayun po, ma'am. Doon po nakakahawa kasi nga sabi ko po sa inyo, ang TB po ay airborne. No? Tapos, fast check, tuberculosis fast check, hindi namamana. Hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. So, hindi pala pa. Hindi na ipapasa sa paggamit ng kubyertos o baso ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Na ipapasa ang TB kung ang isang tao ay makalanghap ng mikrobyo ng TB na nasa hangin galing sa ubo o bahing ng taong may TB. Ayan po. Tapos, ito po ang sintomas ng tuberculosis. Chronic cough o walang tigil at matinding pag-ubo. Madalas na mas matagal pa sa 3 linggo. Yun nga mga kabisnes, kasi talaga si Bay, last year, nung nagpa-check up kami, wala po siyang wala po siyang ubo. Mga kabisnes naming minamahal. No? Wala po siyang ubo. Wait lang po mga kabisnes. Next, pag-ubo na may kasamang dugo sa plema, yon wala rin po si Bay. Pagsikip ng dibdib kapag humihinga o umuubo. Hindi naman sumisikip yung dibdib mo, di ba pa? Oh, hindi naman po. Yun lang, may kirot. Siguro nga dahil sa muscle spasm, unintentional weight loss o di sinadyang pagbagsak ng timbang. Yung sa kanya naman, unti-unti pong bumabagsak yung timbang niya. Siguro dahil sa stress or dahil siya yung sasakit ng dibdib niya. Pero yun lang naman mga kabisnes. Tapos labis na pagkapagod hindi rin naman. Lagnat wala din po. Fatigue o pagkapagod ng katawan wala din naman po. Night sweats o pagpapawis sa gabi. Night sweats o pagpapawis sa gabi. Wala rin po siyang ganun mga kabisnes. Hindi po siya hindi rin po siya nagpapawis sa gabi. Pagka wala ng gana sa pagkain, wala din po. Hindi rin po siya wala ng gana kahit last year pa po. No? Wala po siyang ganun. Wait lang. Yun. Wala pong ganun mga kabis. Hindi po siya tawag rito. Wala pong sintomas na ganun si Bay. So, para sa akin, baka nga, yun sa kanya, kasi, yun nga, nabanggit na rin naman ng doktor dati na, yung kanya ay parang papunta, paano pa lang naman, mild. So, hindi pa talaga siya yung katulad ng TB na na-develop. So, at least mga kabis, hindi naman masamang uminom siya ng gamot na ganun. Kasi, rin naman yun makakatulong din naman yun sa baga niya. So far, okay naman. Kampante na rin ako. Ito na lang pagbagsak ng katawan niya. Siguro dahil dala ng pagpupuyat. Yun, siguro pagpupuyat. Papang. Iwasan na lang siguro. Try namin mga kabisnes. Nakalimutan ko kung may binanggit si ate na pwedeng pampatulog kay Bay. Yun na lang siguro ang asikasuhin ko mga kabisnes na bibilin para kahit paano makatulog siya sa gabi. Kasi kahit ako, hirap din makatulog dahil nga pag nag-i-edit. Pero pagka sobrang antok na ako, wala akong magagawa kundi pumikit na lang talaga agad.
No? So, yun mga ka-business, no? Balikan ko po kayo maya-maya. May nasikaso lang po ako, no? Mga ka-business. At, ayun na nga po, no? Mga ka-business namin minamahal. Yan, tapusin ko na tong vlog ko na to. Ma-outro na rin. Ayun nga mga ka-business namin minamahal, no? May mangilan-ngilan lang ako kaklaruhin, no? Sa, bago ko i-outrohan tong vlog na to. Unang-una po mga ka-business, dun po sa naging vlog po namin na patungkol sa papacheck up nga po kay Bay ay hindi po ako nagbanggit doon, no? Kasi maraming may mga mangilan-ngilan pala, hindi naman marami. Mangilan-ngilan na nagsasabi na sabi ko raw hindi nakakahawa ang TV. Unang-una po, wala po akong sinabing ganun. Sana maging malinaw yun, no? Alam ko pong nakakahawa ang TV. Ang sinabi ko lang, hindi po nakakahawa ang TV sa mga gamit. Para klaro, never po akong nagsalita or nagsabi na hindi nakakahawa ang TV. Okay, klaro. Loud and clear. Hindi ko po sinabi yon. Ang sinabi ko lang, hindi po siya nakakahawa sa gamit. O, di ba? Kahit magbasa kayo or mag-research kayo dito sa mag-research po kayo sa Google, X po yung sinasabi nyong gamit sa pagkikis. Okay na po, okay na ang ano niya pa. Sa gamit, sa pagkikis, sa pagtatalik. Sorry for my word kasi yun po talaga ang ano dun eh. No? Ano pa ba? Yun nga po, sabi nga po sa sa na-research ko, at mismo rin doktor nung nagpa-check up ako kay Bay, ang TB ay nakakahawa through airborne, yun. Bahing, ubo, ganun. Diba? Pero hindi ko po sinabi kasi may mga ilang talaga ako sabi ba naman, mali ka naman dun, nakakahawa yung sakit, diba? Sa totoo nga lang po, no, mga kabisnes, hindi nga po malala yung ni Bay. Hindi nga malala, or baka nga hindi TB. Kasi, ang naman talaga ng doktor dun nung una is, parang siya tawag rito, mild ba, hindi pa siya talaga develop as a TB, pero ayun lang, ginamot lang para yun nga, hindi lumala. So ngayon na-clear na, okay na yung x-ray niya, kasi kahit ako tiningnan ko, hindi ako marunong magbasa, pero kitang-kita ko yung kaibahan ng x-ray niya last year sa x-ray niya ngayon, na talagang wala na yung parang smoky or parang usok na nasa gilid-gilid ng baga niya. Wala na po, hindi mo na makikita talaga. Unlike dati na may makikita kang ganon. So, ngayon, natutuwa naman ako at yun po yung naging resulta. Basta lang mga kabisa ko, nililinaw ko lang yan. Never at never akong magbibigay ng false information, especially na sensitive yung mga bagay na ganyan. Hindi po, kasi kahit ako, ang paniniwala ko rin dati is nakakawa siya gamit yung mga plato, kutsara, ganyan, na kailangang ibukod. Dati. But, nung na-check up si Bay at sinabi yun ng doktor, yun, doon ako naging kampante na, hindi pala sa mga ganung bagay nakakahawa yung ganung klaseng sakit. Katulad dito po kay Jonathan, na ka-business. Ito si Jonathan talaga kasi, yun po ang mahirap. Kasi, kahit nung libing ni nanay, inuubo po talaga si Kuya Jo. So, yun po yung mahirap dun mga ka-business. At saka, yun nga, yung pagdudura siya, na malanghap yung bacteria ng dura niya, yun ang mahirap mga ka-business. Pero kung sa pagkain lang, pag-share ng foods, hindi po siya nakakahawa. Daangan nga lang, at yung kay Kuya Jo is medyo malala, kasi yun na, alam nyo na yun, nagluwa na siya ng dugo, yun, which is sa kay Bay wala talagang ganung pangyayari, kahit ubo wala. So ayun lang, at least malinaw na mga ka-business namin minamahal, para rin hindi kayo
magmaling akala, mabuhay sa maling akala ba or sa paniniwalang ganun. Kasi mahirap din yun mga kabisnes kasi minsan dahil sa pagkakaano natin, alam niyo yun, yung paniniwala natin ganun, nagkakaroon tuloy ng discrimination or pandidiri. Yun talaga ang term dun katulad na, ayun nga, nabanggit ko naman nung nakaraan na may mangilan-ngilang nagko-comment na, bay, nakakalimutan mo yata, may sakit ka, nagkikis-kis ka kay Pau-Pau. Yung ganun, discrimination na yun sa tao, para bang pinandidirihan nyo yung tao, which is, hindi naman talaga nakakahawa sa ganun, diba? Wala kasi mali-mali din kasi minsan yung information, so, nagkakaroon tuloy ng, pagdi-discriminate dun sa tao, or yung pinadidirihan ba, which is naawa rin ako kasi si Bay nung is parang naiilang siya nung nalaman namin na may sakit siya, naiilang siyang makipag sa mga kasama niya kasi yun nga, baka mahawaan. Pero yun nga, nabanggit ko na din, paulit-ulit 100 times and more, char. Wala pong ganun. Dun sa mga nagsasabi po na ganun, try nyo pong mag-research kahit saan kung totoo ba na through gamit nakakahawa or kahit pag-touch. Yun. So, yun lang naman mga kabisnes, at least malinaw na wala akong sinabing ganun, no? Huwag tayong huwag tayong basta-basta na lang mag-comment ng ganun, especially na hindi pala naiintindihan yung sinasabi ko dun sa vlog. Kasi nagkakaroon tuloy ng alam niyo yun mga kabisnes, di ba? Kasi parang nagmukha tuloy akong dun, expert dun sa sinabing yun na sinabi ko raw na hindi nakakahawa, di ba? Wala naman kasing ganun. So yun lang, at least malinaw, loud and clear mga kabisnes namin minamalat. Ayun mga kabisnes, salamat po sa pagsama niyo po, at salamat po ng marami, lalong-lalo na po dun sa mga nagpipray, no? Sa mga nagpipray para kay Bay Papaya. Sobrang na-appreciate ko po yun mga kabisnes, higit sa lahat. Sobrang, kahit ako talagang natuwa, nagagalak na yun. Proud na proud kung sinabi kanila kila ate na, ate, yung x-ray ni Bay normal lahat, no enlargement of heart, walang ganyan, ganun. Proud mga kabisnes, masaya ako na yun wala talaga, it's just a muscle spasm. O diba, okay na ako dun mga kabisnes namin naman. So again, salamat po sa pagsama niyo po sa aming simpleng vlog. Sana po supportahan natin unang-una Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins TV, Mrs. KB Official. Syempre po ang channel ng mga kagwangs mga kabisnes. Please po supportahan po natin. At syempre po ganoon na rin po Vera Anlito Official mga kabisnes. And thank you po sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers na walang sawang sumusuporta at nanonood ng aming mga vlog, mga nagko-comments, nag-share ng aming mga videos at tinatapos simula hanggang matapos hanggang dulo. Salamat po ng marami sa inyo, at syempre po sa mga butihing din po naming sponsors na syempre ganun din, walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa amin at sa kabuuan ng Kabisnes Family. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po kayo maisa-isa, pero maraming salamat po. Again, Tita Ann, salamat dahil ayun nga, napacheck up po na si Bay, nabila ng gamot, at ibabalik ko po siya after 5 days. So, ano tayo ngayon pa? Friday. So, Webes na nagpa-check up, no? Tandaan mo Webes. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. 5 days, Tuesday. Balik natin doon. So, yun mga kabisnes. God bless po ulit sa ating lahat. And, kay Ate Dita Mix Vlog, ingat din po sa pag-uwi mo po pagbalik mo po sa Dubai. Ayun, ingat-ingat. At sa lahat din po pala ng mga kababayan natin, no? Mga kabisnes, ipag-pray po natin yung mga kababayan natin sinalanta ng bagyo Emong dun sa Pangasinan, no? Talagang ang Pangasinan is isa sa nasalanta ng bagyo. Ayun, pag-pray po natin sila mga kabisnes na maging safe po silang lahat. At syempre po, ingat-ingat din po tayo sa mga kababayan natin dyan sa Pangasinan at sa ang sulok man po ng Pilipinas or ng mundo na merong nangyayaring ganyan na pagbaha or kalamidad.
especially po dito sa Pilipinas na ayun, yung mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo at binagyo. Yun, mga ka-business, ingat po tayo lagi at keep safe always, mga ka-business. God bless po, and birabanat todo mga ka-business. We love you all po. Good night and God bless po. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan. Sa mga nais mag-aral, pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami ninyong natagpuan,
kayo magbago.